morning. We will proceed now sa segment ng The Bible Has the Answer. Kung hindi pa natatawag ang inyo pong mga pangalan at napag-uusapan ang inyong mga katanungan sa buhay, nahanap niyo ang sagot niyan mula sa salita ng Diyos, kailangan niyo lang pong maging mapagtiis, kapaghantay na mabola ang iyong pangalan. So, ang tanong po ngayon ay binigay ni David. Hindi lang ito para sa kanya, kundi para po sa atin lahat. Sa kanyang tanong, sino ang pinakamasama at pinakamaruming tao sa Biblia pero ginamit pa rin ng Diyos? Well, sa Lumang Tipan, ang mabilis kong maalaala ay si Jacob. Dinaya niya ang kanyang kapatid, ninakaw ang pagkapanganay, at ang pangalan niya ay bagay sa kanya, Job means mandaraya. Pero ang basbas ng Panginoon ay patungo sa kanya na kung saan si Jacob, mga kapatid, ay siyang Israel. Pinalitan ng Diyos ang pangalang mandaraya patungo sa pagiging prinsipe ng Diyos or Israel. Binayaan siya ng Diyos ng 12 anak na lalaki na siyang naging tribo at bumuo ng isang bansa. Kaya tinatawag, mga kapatid, kasama itong si Jacob, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Isa pa rin maalaala ko na masama ay ang mamamatay tao at mangangangkam ng mga kaharian. Si Nebuchadnezzar, siya po ang sumakop sa bayang Israel at inalipin ng 70 taon, pero nagpakita ang Diyos sa kanya at ang kanyang kapalaluan ay binura ng Panginoon, pinalo siya at siya ay naging isang halimaw na nanlilisik ang mata, humaba ang kuko hanggang sa lupa, ang buhok niya ay humaba din, naging marumi, lumayo siya sa maraming mga tao sapagkat siya ay pinalo ng Panginoon. Pinandirihan siya ng maraming mga tao kahit pa siya ay makapangyarihang hari, at ang kinakain niya ay ang pagkain ng mga hayop. Kumakain na rin siya ng lupa. Sabi sa banal na kasulatan, ang kumakain lang ng lupa ay ang ahas. So ito ang nababagay kay Haring Nebuchadnezzar na sa kanyang kapalaluan ay ibinagsak siya ng Panginoon. Ngunit nagkaroon siya ng pagkatanto at pagsisisi, kinilala niya ang Diyos ng Israel, siya ay nanumbalik sa Panginoon at siya ay ginamit ng Diyos para kanyang kalugdan ang propeta Daniel na humula ng mga bagay na hindi niya naunawaan at naging kapaburan sa pagliligtas ng bayang Israel at ng buong daigdig. Idadagdag ko pa rin, mga kapatid, ang isang masama na si King Cyrus the Great. Siya po ay hari ng Iran noong unang panahon at makita niyo po na isa rin siya sa sumamsam at nagpahirap sa bayang Israel. Maraming pinatay na Israelita, maraming nagdusa, pero noong pong hinog na panahon na pagkilos ng Diyos ay pinihit ng Panginoon ang puso ni Cyrus the Great. At si Cyrus the Great, mga kapatid, kahit na siya ay wicked emperor, siya po ang nagpasimula na kausapin ang Israelita as the Lord talked to him. Humingi lang siya ng panalangin sa mga propeta, ibabalik ko ang mga nasamsam sa Israel na mga ginto at pilak at susuplayan ko kayo ng inyong pangailangan para kayo'y maihatid, bumalik mula sa pagkaalipin patungo sa lupang pangako. Yan po si Cyrus the Great. Ang kanyang kahilingan ay iligtas lang ng Panginoon ang kanyang pamilya at ang kanyang kaharian. Yan po yung ilan sa mga napakamasasamang tao sa Lumang Tipan, pero kalaunan ay ginamit ng Panginoon. Pangalawa, sa Bagong Tipan, isa lamang po ang aking pong naalaala sapagkat ang tanong ni David, sino ang pinakamasama?
Siya po'y reliyoso, pinuno ng pariseyong sekta, abogado o mambabatas, aral kay Gamaliel. At siya po mga kapatid ang isa sa simuno na nainggit sa kasikatan ng Panginoong Kristo dahil siya ay merong grupong pariseyo. Hindi siya makapayag na ang katanyagan ng Panginoong Yesus at ang paglipat ng mga tao sa pananampalataya pamula sa Judaismo, pamula sa Saduceo, pamula sa Pariseyo ay lumipat ang maraming mga tao kay Kristo Jesus sa bagong pananampalataya. Kaya naman ito pong mga saserdote, kasama na po itong si Saulo ng pangalan. Siya po ang isa sa simuno na nagpadanak ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang damit na pinagsugalan ng mga Roman Empire para malantad sa kahihiyan at kahubaran ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay pinangunahan ni Saulo. Hindi pa natapos dyan, pati ang pagpatay mga kapatid, di lang kay Jesus, maging kay Esteban, siya rin po ang simuno. Di ba meron tayong mga balita tungkol sa napakaraming sabungero na pinapatay, pinatahimik, iniitsa sa lawa ng lake at hindi na makita. Sino po kaya yung kontrobersyal na ikangay pinag-uusapan ng ating pong lipunan ngayon? Si Atong Ang at sangkot si Gretchen Barreto. Hindi man sila mismo ang pumatay, pero sa aligasyon po ay sila ang simuno sa pagpapapatay para tumahimik na sa gawain po ng kanilang mga sabungero. Now, hindi mismong si Saulo ang pumatay kay Jesus, pero siya ang simuno. Hindi mismong si Saulo ang pumatay kay Esteban, pero siya ang simuno. Basahin niyo po mga kapatid sa mga Gawa, Kapitulo 9. Tingnan po natin sa mga Gawa, Kapitulo 9, talatang 1. At ating pong tutunghayan ang pinakamasamang tao sa Biblia, ngunit ginamit ng Panginoon. Ano po ang sabi ng Bible sa Acts chapter 9? Let's check the background and the trait of this wicked man by the name of Saul. Ang ibig sabihin po ng Saulo ay mayabang. Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. Si Duterte ay may kaso sa human rights kaya siya nadala sa ICC sa pagpatay sa mga inosente na nadamay. Bagaman hindi siya mismo ang pumatay, kundi ang kanyang mga kapulisang pinakilos tungkol sa war on drugs. And yet, ang ginigisa ngayon at sinagot niya, ako ang aako. Kung ako'y makukulong, mabubulok sa bilangguan, mamamatay, ako ang aako. So yun po, si Saulo, hindi siya mismo ang pumatay, pero siya ang kumuha ng lisensya ng abogado, siya ang nag-utos, siya ang nagpondo, siya ang nagpakilos sa mga tao. Okay lang patayin ng mga drug addict, kumbaga. Mauuna-unawaan mo pa. Drug pusher, drug dealer, drug lord, okay yun. Pero yung patayin mo ang mga alagad ng Panginoon. Did you get the comparison? The weight or the grave offense. Pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon siya sa dakilang saserdote, verse 2. Sabi po dyan, at humihingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco, sa mga sinagoga, upang kung siya'y makasumpong ng sino man sa mga daan na nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. Verse 3, ang sabi ng Biblia, at sa kanyang paglalakad, ready na siyang dumakip, ready na siyang manunog ng simbahan, ready na siyang umusig at pumatay at magpakulong. Nandun na siya sa direksyon na yun. Pero nasa lubong niya ang Panginoon.
At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya ay malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. That's a personal encounter. Ang kaligtasan at pagbabagong buhay, hindi yan gawa ng gobyerno, hindi yan kursilyo, hindi yan patakaran ng tao, kundi yan ay personal na pagpapakita, personal na pagliliwanag, at personal na pagkilos ng Diyos sa isang taong nais niyang iligtas. Dahil siya'y naliwanagan, siya'y nasubsog sa lupa at nakarinig ng isang tinig. Personal na pangungusap ng Diyos na nasa kanya'y nagsasabi, personal na pagtawag, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At ikay personal na tutugon sa panawagan ng kaligtasan. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya ay malapit sa Damascus, pero may putol yan. Sa English, mga kapatid, kung makita mo sa English, sabi ni Saulo, at sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, akong si Jesus na iyong pinag-uusig. Mahirap ang sumikad sa matuwid. Mga kapatid, doon naligtas na si Saulo at siya'y pinatindig. Ang tunay na naligtas ay merong bagong pagkakaabalahan or misyon. Anong misyon mo, mga kapatid? Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Si Pablo po, kung ating ipa-fast forward, siya po ang nakasakop ng maraming mga bayan, bansa, mga rehiyon ng Asia, ng Europa. Siya ang nakasakop ng maraming mga tao sa Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. I should say, for with God nothing shall be impossible. Paul experienced a radical change. Pag sinabi pong radical change o mabilis na pagbabago, pwede yun ayon sa biyaya at kalooban ng Panginoon. Okay? So, ang inyong abaglingkod, nakaranas din, hindi naman ako ganun kasamang tao. Miyembro lang naman ang isang akyat bahay. O, may bisyo rin ng kaunti. Pero isang gabi ay binahagihan ng salita ng Diyos. At simula noon hanggang ngayon, ang aking ginagawa ay ang mission na iniatang na magligtas ng maraming mga kaluluwa. I hope nasagot ko, David. Ang ibig lang sabihin, mga kapatid, ng tanong na yan at ng sagot na yan, may pag-asa ka pa. Pwede ka pang gamitin ng Panginoon sa kanyang espesyal na pangungusap at pakikitungo sa iyo, kahit na matagal tayong ika nga ay lumamig, nagkulang, nawala sa sirkulasyon, at nakita mo na ang iyong direksyon ay parang empty, walang meaning, walang na-achieve. Baka po pwedeng ipadama sa iyo ng Panginoon ang ay tinatawag na pivotal experience, yung pagpihit ng Diyos. Baka merong ipinagagawa ang Diyos sa iyo na hindi mo lang napapansin. O si Tatay Ruben, isang nakaranas, kay mga kapatid, talamak na mag-iinom sa 34 barangay ng Mabini. Lasing na lasing at sawang-sawa na ang kanyang asawang laging magluto ng pulutan para sa kanya, hanggang sa dumating sa puntong si Sister Josie ay naturuan din ni Tatay Ruben para walang away. Una ay nakipulutan at sunod ay nakibarik na rin. Kaninang testimony, Sister Josie, pag madadaan sa mga babaeng magiinom, daan muna, ikaw na may syumat muna, namimiss ka na namin. Pero ngayon po ay binago sila ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Yan ang pinakamagandang trabaho na ating ginagampanan, ang mabago ang buhay ng tao. So ating pong ipanalangin si David, tumayo po tayo. So po ay may mga kahilingan. Kung kayo po ay may mga tanong sa kapirasong papel, katulad nito, isang mahalagang tanong sa buhay na naghahanap ka ng sagot, at sa kabila naman ay ang inyong personal na kahilingan,
tuwing prayer meeting po, isinasagawa ang pagsulat ng inyong mga tanong at kahilingan. Dakilang Ama, salamat po sa iyo at si David po ay nakinig at naglakas ng loob magtanong sa kanya, O Panginoong, awareness and consciousness sa buhay ng mga tao, lalo na ang pinakamasama ay ginamit pa rin ng Panginoon. Tunay na hindi kami dapat mawala ng pag-asa na parang ang tingin namin sa aming mga kaibigan, kapatid, asawa, mahal sa buhay, kakilala, na sila'y hindi na mababago, hindi namin pwedeng tawaran ang pagkilos ng Diyos sapagat ginawa mo yan sa napakarami sa banal na kasulatan, kahit napakasama ay ginamit pa rin ng Panginoon sa kanyang kalwalatian. Kami man ay maaari mo ring gamitin. Panginoon, sumusuko kami sa iyo sa isang partikular at espesyal na pagkilos mo sa aming buhay ay magamit mo po, Panginoon, kami sa pag-aakay ng kaluluwa, sa pag-aakay ng aming pamilya, sa pag-aakay ng aming personal na buhay, sa tuwid na daan, sa lakad at landas ng Diyos na lumalakad na kasama ng Panginoong Hesus. Pagpalaan niyo po si David. Siya po ay may kahilingan na mapagkatiwalaan mo siya ng negosyong lumalago. Bigyan mo siya ng maraming, O Panginoong, koneksyon at kaalaman kung paano mga siwa ng negosyo. Pagpalain mo, O Panginoon, ang mga nakatakda ng kanyang pagsampa sa barko. Sa panahon mo, O Diyos, ay aasahan namin ito. Siya po'y nananalangin na bigyan mo siya ng malaking lupa para po sa aming pamilya, nang sa ganoon ito po ay magiging silbing generating income, and we will settle down for good as one big family sa lupa na yan na amin pong ipinapanalangin. Bigyan mo rin siya, O Panginoon, ng bahay. Dalain ko, O Panginoon, ng pagkalooban mo siya ng maraming income na mai-enjoy niya ang buhay, income na kaya siya ay magiging mabuting katiwala para parangalan ang Panginoon. Ilayo mo sa sakit o anuman tukso at maling desisyon ng aking pong anak. Lilingapin mo siya sa tuwid-tuwina, pagpalain mo po ang kanyang buhay. Ito po yung aming dalangin, alang-alang kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo po mo po. Keep it's your turn. Okay, salamat po, Pastor, sa maayos at mabuting pagpapaliwanag. Yeah. At ngayon po ay bago po tayo dumako sa general giving, ay tayo po ay makakarinig ng tanging bilang. Tawagin po natin si Sister Jonah.